Matapos ang rehimeng Marcos, ngayon na lang uli may manunumpang President-elect sa Malacanang. Ngayon na lang din uli magkahiwalay na manunumpa ang incoming President at Vice President. Pero bago pa man ang kanyang panunumpa bukas, napatunayan na po ni Duterte sa ilang pagkakataon ang kanyang pagiging non-traditional. Narito ang report. Ang ilang mga nakagawiang tradisyon sa politika, hindi ginawa o posibleng hindi gawin ng susunod nating Pangulo na si Rodrigo Duterte. Matatanda ang hindi siya dumalo noong proklamasyon niya nitong Mayo sa joint session ng Kongreso. Siya ang kauna-unahang nanalo sa pagkapangulo na hindi dumalo sa kanyang proklamasyon sa ilalim ng 1987 Constitution. Nauna nang sinabi ni Duterte na hindi siya dumadalo sa proklamasyon. Bagamat tinitingnan bilang pagrespeto sa mga bumoto, walang pangangailangan sa ilalim ng batas na dumalo sa proklamasyon ang nanalo. Mas pinili pa ni Digong unahin ang kanyang mga tungkulin bilang alkalde ng lungsod ng Davao sa araw ng kanyang proklamasyon sa Kongreso bilang nagwagi sa pagkapangulo. Magiging non-traditional din umano ang inaugurasyon ni Duterte dahil maliban sa kakaunting bisita ay simpleng seremonya at pagkain lang din ang ihahanda. Yung ating mga i-serve sa ating mga bisita is basically finger food, pagkatapos may lumpia, meron tayong monggo, in cups, and meron tayong cheese, kesong puti na nasa pandesal. Yun yung mga simpleng mga bagay na nilalagay natin to also answer to his wishes. Sa June 30 o sa mismong araw ng inaugurasyon, gaganapin sa Rizal Hall ng Malacanang ang oath-taking ni Duterte sa halip na sa Quirino Grandstand gaya ng mga nagdaang Pangulo ng Bansa. Hindi rin umano magkasamang manunumpa sina incoming President Rodrigo Duterte at incoming Vice President Leni Robredo. Dagdag pa riyan, hanggang ngayon wala pa rin cabinet position na ibinibigay para kay Vice President-elect Leni Robredo. Sa ilalim ng Administrasyong Duterte, posibleng walang maging cabinet position ang Vice-Presidente. Umani ng iba't ibang reaksyon ang pagiging non-traditional ni Duterte. Iba't iba man ang opinyon ng bawat Pilipino sa pagiging non-traditional ng susunod na Pangulo, huwag sana nating kalimutan na lahat tayo ay may responsibilidad para sa ating bayan tungo sa tunay na pagbabago.